Katapos ng 3 araw ay makukuha ko na yung bike na pinagawa namin. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. 10 po ng umaga ay nagligpit na ako ng mga nilabhan ko. Si Kenshin naman po ay wala siya ngayon dahil pumasok siya sa school. Habang nagliligpit ako ay nag-aasikaso na si Hapon dahil papasok na siya sa trabaho niya. Si Hapon ko nga po pala kapag maaga po siyang pumapasok sa trabaho ay hindi po siya kumakain ng almusal. Hindi ko lang po alam kung bakit ganon, siguro nasanay na siya. Kapag sinabi kong kumain muna siya bago pumasok ay ayaw niya talaga. Pero kapag tanghali naman po yung pasok niya ay kumakain naman siya. Kapag pumasok si daddy ay ihatid niya muna ako dun sa watahan. Mawag na kasi yung gumawa ng bike namin kaya pwede na daw kunin. Sabi ko kay Hapon kanina ay maglalakad na lang ako papunta ng watahan. Kaso nagalit si uncle yung mga auntie, sabi niya sa akin ihahatid niya daw ako. Tama naman si Hapon para hindi na ako maglalakad mamaya. Wala na akong magawa kaya nagpahatid na ako mga auntie. Pasok ko dito sa watahan ay binigay ko na yung papel. Yung staff naman nila ay dali-dali na rin yung kinuha yung bike na pinagawa namin. Pagkabigay sa akin ng jidensya ay binayaran ko muna. Bago nila ibigay sa akin yung bike ay may susulatan muna ako. ここに今日の日付、6月6日で66で66これいいですか？あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。これで結構です。はい、お待たせしました。ありがとうございました。 Pagkatapos ko po mabayaran tong bike, ay napunta muna ako dun sa bilihan ng halaman at ng mga gulay. Nga pala sa gulong na pinagawa ko, ang binayaran ko po dun ay nasa Sanseng, Sambiaken. Kung sa peso po ay nasa 1,200 pesos. Diba, konting butas lang po yun mga ante, pero inabot ng 1,000 pesos. Po sa amin, parang hindi po binubulkanize yung gulong. Kapag may butas o may sira, hindi nila ginagawa, bali pinapalitan na lang nila ng gulong. Walang po alam kung ganun din po sa iba. Hirap po talaga kapag may nasisira tayong mga gamit. Mahal kasi binabayaran natin kapag pinaayos. Katapos kong bumili ng gulay at halaman ay napunta na ako dito sa counter para magbayad. Ito nga po pala mga binili ko ay talong, mais at saka buto ng mani. Gusto ko po magtanim ng marami para marami po tayong aanihin. Katapos kong bumili ng gulay ay napunta naman na ako dito sa supermarket. Wala na po kasing pagkain si Kenshin kagaya ng prutas, yogurt at tinapay. Katapos ko po mamili ay dumiretso na ako dito sa counter para magbayad. Dito ko naman po babayaran yung mga pinamili ko. Ako na yung magpapunch at ako rin yung maglalagay ng mga pinamili ko dun sa lagayan. Dati hindi ko po talaga kaya mamili mag-isa kapag wala yung asawa ko. Pero ngayon, kahit wala na akong kasama, ay kaya ko na kahit papano. Madali lang naman po itong gamitin. Kapag hindi nyo po alam, ay pwede po kayo magpaturo. Fast forward na nga po mga auntie. Pagkatapos ko pong bayaran itong mga pinamili ko, ay nagbike na rin ako pa uwi. 3 araw kong hindi nakita tong bike ko, sobrang namiss ko siya mga auntie. Dahil malambot yung gulong, pagka-uwi ko ng bahay, ay nilagyan ko muna ng hangin. Pagpasok ko po dito sa loob, ay niligpit ko na rin itong mga pinamili ko. Wala po ako masyadong binili, pagkain lang po talaga ni Kenshi. Meriendahin niya to mamaya pagka uwi niya galing school. Pagkatapos ko pong may ligpit yung mga pinamili ko, ay magluluto naman na ako dito ng tanghalian ko. Mabisinak nga minon ante, so nga mga nakon. Pagkatapos ko magprito ng ulam, ay kumuha na ako dito ng kanin. Inasangi tadakimasu. Napakatahimik nga dito sa bahay namin ngayon kasi wala yung dalawang hapon ko. Si Kenshin ay nasa school, si hapon ko naman ay nasa trabaho. Ito nga pala yung simpleng tanghalian ko, ham at saka sopas. Pagkatapos kong kumain, ay sasampay ko na rin tong kumot na nilabhan ko. Dahil makapal po tong kumot, kaya pa isa-isa lang ako maglaba dun sa washing machine. Syempre dahil may araw mga auntie, kaya dito po natin siya isasampay sa labas. Pagkatapos ko namang magsampay, ay tinignan ko na rin tong mga tanim ko mga gulay. Dahil gumagapang na po itong mga kalabasa ko, kaya gagawa na po ako dito na pag-aakyatan nila. Unti-unti ko nga lang itong ginagawa dahil hindi pa ako nakabili ng gamit. Nagtali-tali nga lang ako dito para may pag-akyatan yung mga kalabasa. Pagkatapos lang ng ilang minuto ay natapos ko ring gawin. Ito naman mga pinagtatali ko ay ayusin ko po yan sa susunod na araw. Bibili lang ako ng tali tapos aayusin ko na yan. Alas 3 naman po ng hapon, pagkatapos ko sunduin si Kenshin ay nagpunta na kami dito sa likod. May natira pa akong 4 na pirasong talbos ng kamote kaya itatanim ko. Habang busy ako, si Kenshin naman ay busy rin. Mama, Ida. Mama. Good. Thumbs up nga po si Kenshin. Ang sabi niya ay very good daw ako. Ito nga palang talbos na kamote. Ito po yung tinira ko nung nagtanim kami dun sa bukid. Gusto ko magtanim dito sa likod para malapit lang. Doon po kasi sa Hatake ay medyo malayo. Pero kapag marami na tong talbos ay kukuha lang tayo dito sa likod. Iba-ibang gulay nga rin po pala yung mga tanim ko dito sa likod. Kaya ng sitaw, beans, edamame, papaya, sigarilyas at kamote. Dilig na nga rin po pala ako dito ng mga tanim kong sitaw. Pagkatapos ko magdilig at magtanim dun sa likod ay nagdamo naman ako dito sa harap. Madami nga
na naman nga itong mga damo mga auntie, kaya kailangan kong bunutin. Tatanggalin ko lang po yung iba, tapos bukas naman ulit. Makabanog namin auntie nung minsanan kat nakadado. Pagkatapos ko magtanggal ng konting damo, ay nagdilig na rin ako dito ng mga gulay. Nakakatuwa nga po dahil may mga bunga na yung mga kamatis ko. Excited na nga po ako dahil marami tayong harvestin ng mga gulay. Pagkatapos namin dun sa labas, ay pumasok na kami ni Kenshin dito sa loob. Hiwa lang po ako dito ng pakwan dahil magmimerienda na kami ni Kenshin. 2 oras lang kami dun sa labas kanina pero nakakapagod pala mga auntie. Ito nga po yung nabili kong pakwan kanina. Sobrang sarap at ang tamis. Nakakatuwa nga po dahil mahilig po tong anak ko sa prutas. Pinaka-favorite niya ay etong pakwan at saka yung strawberry. Minsan naman ay inuulam pa niya yung pakwan mga auntie. So yun lang po at dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye. I love you. いいね。